morning everyone. So, ang i-share ko naman sa inyo ngayon is pininturahan ko yung pot ko parang antique para madala ang itsura sa bonsai. Magwapo siya lang tawon o gamay, maging maganda ng konti. So, ang ginamit kong pintura ito. Sa may lapit busni, hindi maklaro. Yan ang ginamit kong pintura. So, nandun yung sa ibang pininturahan ko na pot. So, dalawa lang nabili ko na pintura. So, hindi ko pintalan. Then, dito tayo, itong sako. Instead na video ko kanina, takpan ko na ng plastic kaya naisipan ko magkuha ng camera. So ito ang ginawa ko, this area, ito yung bonsai na kapatong. Binalot ko ng black plastic. Dahil ito, di naman masagip kasi gamay raman ang black plastic. So ito naman isang plastic. Then saka ko pinturahan. So yung pot manipis lang, so dili kay ni siya kalas. Then saka ko na i-depulate after mapinturahan ko, i-depulate ko ito kasi after pakita ko sa inyo. Dami ng kuan, yung marabita og mga apich tawag ana, ang magputi-puti ng likod sa dahon ba, so pangit tapos lumalaki na itong mga dahon, so need to depulate na naman para maging maganda to. So kahit i-depulate ito para safety yung ating bonsai, hindi natin alam push ng damage sa punuan. So yan, mag-spray. Patayuin muna. Then after that, balikan na naman ng spray. So tapos na. Tanggalin itong plastic, tapos start na tayong mag-ulit. So, ganito lang kadali pintura ng pot. Kasi pag brush ang gagamitin ko. Yan. Direct para di magpasangin. Then, magsimula na po magupit.
portion dito is maliit na yung dahon. Kaya na-decision na lang din na i-depollute na lang kasi ang dahon niya is luma na. So pag itong bonsai, pag luma na yung dapat dry na ba kayong dahon, kung gamala na, di nagasinaw, hindi na makintab. So mga gulang na parang ang dahon. So lantaw na ko, kung tingin ko nga if ever i-trim ko pa ito, yung sa imapawra ang bagong dahon, yung bagong udlot, then sa ilalim mga luma na dahon. Then may mga dahon dito na may mga puti-puti sa ilalim dahil sa dami ng dahon. So sikip, so maliit na itong mga dahon, iba malaki. So ang ginawa ko na lang is depollute na lang. So ganito ang sa bonsai, lalo na ganito ang daming dahon, so mahirap mag-depollute. So ganito kahirap yung mag-bonsai, mag-hobby ka ng bonsai. Okay lang kung ang bonsai mo is nasa 2, 3, 5, pwede na, makaya mo. Pero kung sobrang dami ng bonsai mo, tapos lalo na ganitong laki na, parang parang medium size man siya sa kuwan, yung imperial or saan ito na bilong na kategory. So mahirapan ka, kaya dito sa bahay nag slow down ako, gamaog dagkong bonsai ay palipat na ako sa maliit kasi mahirap na ako makabuhat ng mabigat, matanda na tayo. So maliit na ang mga ginagawa ko nga mga bonsai para if ever ganito ako magtanggal ng dahon, dali ra mahuman kay gamay raman ang kuan, di maliit labang yung bonsai mo, so madali lang matapos. Ito just imagine gaano karami, tapos isa-isa mo itong gupiton. Tama ba yung gupiton? Mura na. So mahuman ko ani nasa mga around 11 o'clock naman ron siguro, mga 2 o'clock o 1 o'clock sa hapon. So break ko, then continuous na po alot after kumakapoy na. So katatapos na namin kumain, tapos pahinga ako ng kaunti, then yun ng oras, ala 4 or 1:04. So balik na ako sa labas para papatuloy sa aking pag-depollute ng aking bonsai. After nag-lunch kami, pahuwais ako mga around 5 minutes, so nakakain kami mga 12:30 na kasi nalimot yung anak na ko, mga alas 12 na di ay. So yan, balik na ako. So itong nagawa ko kanina, so ganito kahirap yung mag-depollute, dahan-dahan kasi pag di ka careful sa sobrang kipot ng mga sanga, nadugol dito kay mga sanga, lapit-lapit lang. May tendency nga instead na dahon ang tanggalin mo, maigo pa tong sanga. Then sinisilip ko rin yung yung mga sa daming branch ba, yung dagang sanga, sinisilip ko rin yung mga unusual branch dito nga kanang linghod nga sanga. Tinatanggal ko itong mga linghod na sanga, yung sumulpot niya, tapos isa bata pa, kasi mawala ang kwan sa kasi ang kwan ba kanang mga kauban niya dito, yung mga lapit na niya mga sanga is puro na matanda, tapos may mutubo diri nga linghod na sanga, pangitingnan. So mali ako sa expectation kung kailan ako mahuman, kasi ani ko unit yung expectation ako nga mga 1 to 2 o'clock. So nag 1 plus na to kanina, maglabas na ako, yung wala pa ko ka 1/2, so malaman almost 4 siguro. Try ko lang bilisan ng konti. So may naiwan pa, kala ko tapos na. So lapit ako matapos, so time check tayo sa ating orasan mamaya. Pag matapos ko na ito, konti na lang itong kalapuson. Try ko mabilisan, so kontik na ko nasugatan sa kung yung daliri, kasi
akala ko dahon yung pinuputol ko, daliri ko na pala yung nabutan ng gunting. Mabuti na lang, hindi masyadong kahit ng gunting. So, wala na nasamad, pero na-scratch gamay. At least, tapos na. So, ito na ang aking paikos na on the rock. Dinipipulit ko din at sa aking lang pananaw, mas maganda siyang tingnan pag walang dahon kaysa may dahon. So, itong mag-display ng bonsai na walang dahon is part of an art din yun sa art. This is Picos Nana. Mas maganda siya kung walay dahon para sa akin kasi ang dahon niya is dili kay siya makagagmay as pino yung kayo. That's why like ganito kalaki, maganda siya kung walay dahon. So time check tayo. Ito na ang oras, almost 3 o'clock na. So nag-start ako kanina 9 o'clock. So 1, 2, 3, 4, 5 plus or ilagay na lang natin mga 6. So yun ang oras na consume ko sa akin ng pagtrabaho sa aking bonsai material. So balik na tayo sa labas. Tapos ko na, gawin ko na lang is linisan ito. Tapos ilagay ko, ibilad ko na sa araw kasi hindi mainitan dito sa kabila yung dito kung saan ko ito nilagay. So ibilad ko sa araw para yung dahon niya hopefully maging mas maliit pa. So ikot natin. So ito ang itsura niya. Tapos ito ang front. Kasi pag dito ang front, nakalikod, dito ang front, di makita rin isa ka bonsai. So ang sa akin dito ang front niya. So for this afternoon, ito lang ang masishare ko sa inyo about my depulating of my Picos Nana dan tinting kung anong ginagawa ko. Just sharing lang po. Kasi para sa akin is maganda man kung walay dahon kaysa may dahon hinoon. So ito lang masishare ko for this afternoon na. Nag-start ako morning. So this afternoon na, around 3 o'clock na. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice afternoon ahead of you. Bye-bye.